Okay, good day mga ka-airsoft, good day mga ka-bigman. Bakit ganun? Hindi siya nakakonect sa ating... Bluetooth connected. Hindi pala nag-o-auto to, no? Go. Okay na. Remote. Sa bigman hobby shop, salig ng galawan. Airsoft gear mo, siguradong pang malakasan. Airsoft needs mo, dito mo lang hanap. Quality service, di ka iiwan sa alangangan. Guns, gears, upgrades na legit. From beginner hanggang pro, we're the ultimate kit. Walang sablay, walang palya. Bigman hobby shop, dito sigurado ka. Ayosin, aalagaan. Bawat pyesa, bawat galawan. Dito sa Bigman, respeto ang sandata. Serbisyo ang kalakasan. Bigman hobby shop, where legends are made. Airsoft dreams mo, dito di na fade. Good day mga ka-airsoft, good day mga ka-Bigman. Dito sa Bigman, serbisyo kalidad. Walang iwanan. Bawat upgrade, bawat check, pulido. Hindi bara-bara, trabaho laging ganado. Context namin, expert sa lahat. Airsoft mo, parang bago, astig ang paglipad. Bigman, 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 best service in the land. Bigman, Bigman, tara na, sumama ka na sa Bigman gang. Bigman hobby shop, where legends are made. Airsoft dreams mo, dito di na fade. Good day mga ka-airsoft, good day mga ka-Bigman. Dito sa Bigman, serbisyo kalidad. Walang iwanan. Bigman, Bigman, best service in the land. Bigman, Bigman, tara na, sumama ka na sa Bigman gang. Okay, another day, another airsoft na ating i-review and unbox on real time. Request ito mga ka-airsoft ng ating mga bossing, no? Mga sila yung mga item natin for shipping. So far na ipaship pala lahat ng mga item kahapon. Ganun pa rin, paalala ko lang sa inyo mga ka-airsoft, no? Yung mga marireceive nyo na item, kailangan manigurado kayo, okay? Siguraduhin nyo na yung item ninyo is i-video ninyo, ha? Tapos, billing ko pa rin, halimbawa yung mga item na for shipping, meron kayong nakitang tampering na naganap, may hiwa na nilagyan ng tape, ng scotch tape, or ng fragile tape. Basta dito, mga airsoft, no? Yung unit, yung item ninyo is lalabas ng maganda ang packaging. Okay? Maganda ang pagkakapak, maganda ang packaging. Ngayon, kung dumating sa inyo na yung unit ninyo is luray-luray, kung dumating sa inyo yung unit ninyo is medyo, paano ba sabihin to? Medyo halatang merong something, mga airsoft, request ko po, mag-demand kayo ng unboxing doon sa mismong courier. Nakaharap siya, tapos naka-video kayo. Okay? Para ma-inspect nyo muna yung unit ninyo. Okay? Basta dito, ang sigurado, sa Bigman, lalabas yung unit ninyo ng good packaging, talagang silyado. Kailangan, darating na rin po sa inyo ng maayos ang pagkakapak. Ha? Pag meron tampering, maging mapanuri kayo. Pag may tampering, i-video po ninyo. Okay? Ano yan? Para sa protection nyo po yun, yung pagbibideo ng package, ng ng parcel nyo. Okay? Para meron kayong protection. May ebidensya kayo. Dire-diretso po tayo. Hello po sa inyo mga ka-airsoft. Hello po sa mga ka-airsoft natin na construction worker. Hello po sa mga ka-airsoft natin na doktor na pulis. Hello po sa mga ka-airsoft natin na seaman and OFW. Hello po sa mga ka-airsoft nating security guard na ngayon ay gumagampan ng trabaho nila. Hello po sa mga ka-airsoft natin na MMDA enforcer, Lalamove driver, Grab driver, Food Panda driver. Hello po sa inyong mga bossing.
po, isang edition na naman ng daily vlogs na ginaganap natin sa araw-araw. Dito magaganap yung pag-unbox natin, mula pagka-unbox papunta sa pagde-demo and test fire ng unit na ipapaship natin sa ating mga ka-airsoft. Okay? Shout out! Good day! Good afternoon! Ricky Ramos, Tumaga, Zamboanga City. Okay, ang unit ng ating ka-airsoft is a pair of set of pistol and rifle. Okay? Gusto ni Sir matte black color, gusto ni Sir full black, gusto niya walang halong tan, walang halong ibang color. Talagang black lover siya. Grenant natin, okay? You all know na ang ganitong unit dumating to two-tone, no? Pero dito sa Big Man, nakikita nyo, nagagawa natin black. Hindi natin pininturahan yan, ha? Hindi pinturado yan, hindi painted yan, pinalitan natin ng mismong grip, no? Ay makikita nyo, full black. Normally to two-tone edition, brown and tan and black two-tone. Pero ito makikita nyo, black edition. Di ba? Walang nakakagawa niyan. Tayo lang mga ka-airsoft, no? Ay makikita nyo, black edition. Ang ganda, ang gwapo niya, di ba? Ito yung unit natin ka-airsoft, the pistol, and yung rifle niya is the M4A1 CQB. M4A1 CQB, full black, full metal edition, napakaganda, napakasarap gamitin. Saktong-sakto sa pangangailangan ng ating bossing, Ricky Ramos, Tumaga, Zamboanga City. Bossing, ito na po, yung na-grant na po yung request mo, no? Isang rifle and isang pistol na pure black color, matte black, sorry, no? Okay, so next natin, shoutout, good day, good afternoon, Crisanto Martinez. Sino to John Antonio? San Antonio. Okay, from San Antonio, Candon City, Ilocos Sur. Hello, bossing. Hello po sa'yo. Okay, so, ayun, tatlong unit pero dalawang ka-airsoft natin ang ating binati sa ngayon sa araw na to. Hello, Sir Polo Roddy Moica. Hello, brother. Happy weekend, sabi niya. Hello po sa iyo. Happy weekend po, Sir Polo Rodney. Shout out. Okay, ayun. Sige, dire-diretso na tayo. Mga ka-airsoft, ito kasi normally talaga two-tone to, no? Magpapakita ko sa inyo. Okay, ito mga ka-airsoft, normally ganito talagang color nito. Okay? So, since ganito ang color nito, kung tawagin to, this is the two-tone version. This is the, kung tawagin natin to, Godfather 5.1 edition. Okay? So, tapos, this is by the KJ Works, the KP19S. Okay. Itong unit na to, normally ganito. May mga nagkakagusto ng ganito. Ngayon, dahil nga, ang request ng ka-airsoft natin, baka naman pwede Big Man, pagbigyan mo ako, gusto ko kasi full black. Gusto ko yung unit na dinedemo mo, pero gusto ko yung full black edition. So, wala tayong magagawa, ginawa natin full black. Saan natin kinuha to? Saan natin kinuha? Nagbaklas tayo, nagkatay tayo ng KP19S. Ay, ng KP19K. Yung Godfather na 6.0 edition. Ito yon yung competition grade. So, kinatay natin, kinuha natin itong pang-ilalim, inilagay natin dito sa unit na yan. Ayan. Makikita nyo, ito ganito ang original, pero ginawa natin ganito. Di ba? Nakakatawa naman kasi, masaya ako on my part kasi, na-grant ko yung pangangailangan, yung kagustuhan ng ka-airsoft na ibigay ko. Para sa akin, napakalaking bagay nun. Di ba? Napakalaking, siguro ba, para sa inyo napakaliit lang, pero sa akin napakalaking bagay nun. Hindi painted dyan, hindi painted dyan, kumatay tayo ng bago, no? Yun nga lang, talagang kinatay natin yung bago. So, since kinatay natin yung bago, mga pag-aanuhan na lang yun. Pagkakahuyan na lang natin yun. No? Ganito, pakita ko sa inyo, ha. Okay. Ito yung bago. Ganito yung bago. Kung saan natin kinuha yung lower, ito, yung grip at saka as well as
the trigger guard, no? Ganito yung bago. Kinatay natin to para lang mapagbigyan yung healing ng ating ka-airsoft. Ngayon, aanin natin yung mga kinatay natin na parts. Yun yung mga ibinibigay natin, yun yung mga ipinangsusuporta natin sa ating lifetime warranty. Di ba? Halimbawa sa hindi inaasahang pagkakataon, meron na basagan ng slide. Eh di meron na tayong ibibigay na slide kasi ahead, meron na tayong kinatay. Halimbawa lang, sa mga darating na araw, may nabasagan ng blowback housing, meron nabasagan ng nozzle, meron tayong ibibigay. Meron nasiraan ng hop-up chamber, meron tayong ibibigay. Kasi, meron tayong mga unit na kinakatay. Although, ano yan mga ka-airsoft, brand new yun. Brand new. Katulad ito, halimbawa, merong uling nag-request ng full block. So, kakatayin natin to. No choice tayo. Para mag-grant natin yung healing ng ating ka-airsoft. Diba? Kakatayin natin to. Then, eventually, meron tayong extrang hammer, may extrang hammer assembly, may disconnector, meron tayong extrang safe lever, meron tayong extrang beaver tail, meron tayong extrang trigger, di ba? Ganon. Ganon yung ginagawa namin. Kasi may mga nagtatanong, Big Man, paano mo kinakaya yung lifetime warranty? Eh, ang daming pwedeng masira dun sa unit. Yun. Kaya namin kinakaya kasi, unang-una meron mga nagdo-donate. May mga nagdo-donate ng unit sa amin na hindi na nila ginagamit. So, meron kaming pagkakatayan, di ba? Ganito. Alam nyo naman na majority ng client ng Big Man is mga, sabihin na natin medyo nakakaangat sa buhay, no? Like mga doktor, attorney, politiko, congressman, senador, gobernador, mayor, barangay captain, lahat may client tayong ganyan. Yan yung mga tipo ng tao na halimbawa doktor na lang. Nasira yung unit niya, may nasira sa unit niya. Ang gagawin niya, ayaw niya na. Ayaw niya na yung unit niya, ayaw niyang i-repair yung unit niya. Ang gagawin niya, yung unit niya, Big Man, bigay ko na sa inyo yan, i-discount mo na lang ako dun sa another unit na kukunin ko. Oh, yun. Ganon. Kaya merong mga nagdo-donate sa atin. Halimbawa, one is yung mayor ng Pampanga. Okay? Kumuha siya sa atin ng pistol and kumuha siya sa atin ng rifle. It just happened na yung pistol and rifle, nalaglag. Nilagay niya sa roof carrier ng sasakyan niya, naka-gun bag. Nalaglag sa kalsada at nasagasaan nung convoy nila. So, yung rifle nasira, yung pistol hindi naman nasira pero nagasgas ng totally. So, tinawagan niya tayo, ang ginawa natin, tinignan natin, inassess natin yung unit, tapos ang sinabi niya in the end, i-trade in ko na lang ng bago. Bawasan, sa'yo na yung unit, wag mo nang gawin, wag mo nang i-repair, sa'yo na yung unit, i-trade in ko na lang siya ng bago, bawasan mo na lang ako. Eh, anong gagawin natin? Siyempre, di ba? Alam nga namang makipagmatigasan tayo na, ay sir, hindi pwede, hindi namin pwedeng bawasan. Hindi pwedeng gano'n, di ba? Kailangan marunong rin tayo makisama. Unang-una, mayor yun, di ba? Baka ipakatay ako nun. Di ba? Anyway, hindi naman ganun si mayor, no? Anyway, ang ginawa natin, so kinuha natin yung unit niya, binigyan natin siya ng panibago, i-discount na lang natin siya ng mas malaki. Kumbaga, trinade in sinwap. Tapos, dinonate na lang niya yung pistol and rifle niya. Ngayon, meron na naman tayong pistol and rifle na pwedeng pagkahuyan. Di ba? Pakita ko lang, no? Para lang sa alaman ninyo, pakiabot nga, Ma'am Sally. Alin? Ayun yung rifle. Rifle ni Mayor. Ito? Hindi, ayun. Yan. Yan, Sally. Ayan. Ito yung rifle ni Mayor, no? Hindi ko na lang sasabihin kung anong mayor ng part ng Pampanga ito. Yan. Actually, nabali na yan. Nabali yung butt stock niyan. Ito, nabali siya. So, medyo ayaw niya na pag ni-repair. So, anong gagawin natin dito? Pagkakahuyan natin to. Halimbawa, may nangailangan ng gearbox, yung shell, yung outer cover ng gearbox. Meron tayong ibibigay. May nangailangan ng gear, meron tayong ibibigay. May nangailangan ng etc. May ibibigay tayo. Yun yung discard natin sa lifetime warranty natin. Okay? Yan. Kaya, ayun, maraming salamat sa mga nagdo-donate sa Big Man ng unit na hindi na nila ginagamit. Sa paraang yon na ibibigay natin, na i-grant natin
yung wish ng ating mga bossing, mga ka-airsoft, no? Okay, excuse me. Okay, so dire-diretso tayo. Tulad nga na sabi ko, napakasaya ko pag napagbibigyan ko yung request ng ating ka-airsoft, na pag napagbibigyan ko yung hinihiling nila, okay? Leo Dolor Begornia, gandang tanghali po, Boss Bigman. Magandang tanghali po sa iyo, Bossing Leo. Okay, yung unit ng ating ka-airsoft, yun nga, tulad din sinasabi ko sa inyo, The Godfather 5.1 Full Black Edition. Ayan, tignan nyo. Napakaganda. Diba? Talagang walang pintas na pwedeng ibigay doon sa unit. This is pasok siya sa family ng 2011. Ang 2011 nanggaling sa 1911. Okay? Ang 2011, kung ano yung 1911, ganun din ang itsura niya, ganun din ang shape niya, nagkaiba nga lang on some features and functions. Okay? Sa features, number 1, ang meron ng 2011 is the rail. Ayan, no? May rail siya rito for the upgrade. Upgrade like laser, upgrade like flashlight, upgrade, lahat ng upgrade na gusto nyong ilagay, pwede rito. Okay? Ngayon, ang 2011, ang 1911, walang rail na ganun. Okay? Ang 2011, normally, mostly pala, of the 2011, naka-optic front and optic rear. Ayan, to. Itong front and rear, ayan, makikita nyo, optic yan. Diba? While most of the 1911 are fixed, conventional iron sight ang nakalagay. Diba? Okay. Ngayon, ang 2011, most of the 2011, kita ba pag nakaganyan? Okay. Most of the 2011, mga ka-airsoft, is naka-adjustable trigger. At yung iba pa na mga high-end version ng 2011 is tulad nito. Naka-competition trigger na. Di ba? Masasabi mo, talagang masarap. Kasi, from the conventional trigger, naka-competition trigger na ngayon. Adjustable pa. Oh. Depende sa'yo. Depende sa setting na gusto mo. Di ba? Tapos, tulad ng mga 1911, ang mga 2011, merong beaver tail. May beaver tail. Itong beaver tail na to, kailangan to mape-press mo firmly para magpa-fire. Pero, some of the 2011, ang mga beaver tail nila, especially if naka-competition grade, naka-bypass na. Tulad nitong hawak ko. Okay? Itong hawak ko, may beaver tail siya. Pwede nating i-activate. Pero, normally, talagang nagiging cause of delay kasi ang beaver tail. Kasi itong unit na to is a competition pistol. Pag meron siyang beaver tail, magiging cause of delay. Kaya naka-bypass. Kaya wala na, hindi na nakokontrol. Pero kung gustong ibalik, pwede naman natin ibalik. Pwede nating ilagay ulit yan, no? Kumbaga paganahin. Pero pero most of the 2011 are working. Pero ito is naka-disengage na siya. Okay? Pero pwede nating ibalik. Okay, ayan na. Most of the 1911 are plain. Pero ito, kung mapapansin ninyo, is meron siyang built-in na yan. Meron siya rito sa baba, kung tawagin to, parang built-in na magwell. Hindi siya ganun kalaki tulad ng totoong magwell, pero built-in siya. May embudo na rin siya. Yung embudo, design yan para yung magazine mo, while playing, nagmamadali ka, is maipapasok mo na madali, hindi sasabit. Okay? Yun ang pinakasilbi ng magwell. Tapos mga ka-airsoft, ito, kung mapapansin nyo to, ito, hindi ko lang alam kung kabisado nyo na, pero mostly kabisado na to. Basta natin itong unit ng ating ka-airsoft na si Sir Ricky Ramos, naka fixed outer barrel. Ayan. Hindi na siya kumakalog. Ang unit na hindi naka-fix outer barrel is ganito, tulad nito. Pag hindi naka-fix outer barrel yung unit, ganito.
Diba? Yan. Pero pag naka-fix outer barrel is ganito na siya. Okay? Tatandaan nyo lang, ang fix outer barrel, ang pag-check, daliri mo, patong mo, forward, reverse. Okay? Hindi mo kailangang ikaliwat kanan, i-up and down, iikot yung barrel. Forward and reverse lang, mache-check mo kung naka-fix outer barrel. Hindi kinakaliwat kanan, hindi ina-up and down ang barrel. Okay? Yan ha. Susunod lang po kayo ha. Tapos, what is good and special about this unit? What is good and special about this unit? Itong unit na to is naka-hammer protection pad. Itong unit na to naka-fine tuning. Itong unit na to naka-trigger job na, no? Hammer protection pad para hindi stress yung hammer, mas mabilis ang rate of fire, okay? Mas mabilis ang cycle ng unit at mas durable. Okay? Ngayon, ang silbi ng upgrade ng fine tuning, mas matipid siya sa gas. Pero nahilot na napaganda natin ng FPS. Okay? Ngayon, ang trigger job naman, malambot ang trigger, mabilis ang response, synchronize lahat ng moving parts sa loob pag naka-trigger job. Okay? Syempre, pag synchronize yung nasa loob, walang maganit, walang umiipit, walang mabigat sa loob. So, yung wear and tear ng unit nyo is wala. Di ba? Mas magandang walang wear and tear. Kasi pag may wear and tear yung unit niyo, ang tendency, syempre, mas mabilis mapudpod, mas madaling masira. Di ba? Okay, yon ang advantage nitong unit na to, yung ni-request ng ating ka-airsoft na gawing full black. Again, hindi po painted yan. Kumatay po tayo ng bago na unit para isalpak dito at maging full black po ito. Okay? Yan ang unit natin ka-airsoft, Ricky Ramos. Dire-diretso na natin, i-test fire na natin para maipakita na natin ng maganda sa ating bossing. Dali, pero before that, baka may nagpapa-shoutout natin, syempre. Good PM, Sir Big Man. Okay, good PM, Sir Jules Cedric Santos. Mare-recommend mo po bang sprayan din ng silicone oil yung railings ng unit aside sa nozzle at sa slide lock? Actually, yung sinasabi niya yung railings, ito yon, papakita ko sa inyo. Yan. Ang sinasabi niyang railings, itong part na to. Yan, kumbaga yan. Yan yung mga yan. Okay? Tsaka ito. Yan. Basta yan yung mga paligid na yan. Actually, para lang masagot ng totoo at diretso, mas okay din kung i-sprayan mo. No? Pero ako, I don't suggest na. Sa totoo lang okay din kung i-sprayan mo. Ang downside manggigitata lang yung unit mo. 'Di ba? Manggigitata. Ang tendency, pag nanggitata siya, pangit siyang tignan. Parang luma tuloy, no? Ganito kasi yan. Di ba, ini-sprayan na natin yung nozzle? Ini-sprayan na rin natin yung slide stopper. Ngayon, sa pag-spray natin sa nozzle, nag-i-stay siya ron, di ba? Habang pumuputok tayo, kumakalat yun. Di ba? Habang pumuputok tayo, kumakalat yun. Kung mapapansin nyo, ang nozzle, katabi niya na yung rail. Kumakalat yun dun sa rail. So, eventually, nalulubricate din naman talaga yung rail. Kung gagawin natin, ganito kung lahat to i-sprayan natin, only 10% of the silicone oil ang mapapakinabangan. The rest, 90% of the silicone oil na in-spray mo, kakalat lang. So, ang tendency, pupunasan mo siya. Pag pinunasan mo, lahat yun nasa basahan. Yung rail, 10% lang ang kakainin niya. Diba? Kaya nga tayo nag-i-spray dun sa nozzle. Yung nozzle, bumubuga ng hangin yan. Diba? Sa pagbuga niya ng hangin, kasama niya na rin ibinubuga yung silicone oil. Sa pagbuga niya ng silicone oil, kasama na rin nalulubricate yung mga rail. Kasi katabi ng nozzle yung rail.
Katabi ng nozzle is yung rail, yung half-up chamber, yung half-up rubber. Yung nozzle, bumubuga ng hangin papunta sa half-up chamber. Di ba? So, lahat yun nabubugahan naman na. Nasa sayo na lang kung gusto mong isprayan, okay lang rin. Kaya lang, nasasayangan lang ako doon sa silicone. Kasi pag inisprayan mo yan, hindi lahat papasok eh. Di ba? The rest tapon. 10% lang ng oil ang mapapakinabangan ng unit mo and the rest, tapon na. Tapos, magmamantika pa yan. So, anong gagawin mo? Pupunasan mo. Nasaan yung oil? Nandun na sa basahan. Di ba? Tama naman ba ako? Di ba napapansin nyo? Pag ako, napasobra ako ng oil, ang tendency lumalabas. Nandito lahat yon. Napapansin nyo ako, pinupunasan ko after kung mag-test fire. Kasi, kasama na sa na-lubricate yung oil. Di ba? Okay din naman yung tanong mo, naging mapanuri ka, pero bago mo maisip yon, sir, naisip ko na po yun. No? Kumbaga, bago pumasok sa utak mo na baka dapat isprayan din yung nakalimutan lang ni Bigman. Hindi ko po nakalimutan yun. Actually, alam ko na po yun. Kung mapapansin mo, tignan mo lahat ng vlog ko. Naghahanap ako ng basahan, katulad ngayon, Ma'am Sally, penging basahan. Naghahanap ako ng basahan na ipapamuna sa unit tuwing tapos ko mag-fire. Kasi minsan napapalakas ako sa oil, nanggigitata yung unit. Ayaw ko naman na ipapakita sa inyo na, okay mga ka-airsoft, this is the unit of our ka-airsoft, tapos nakita nyo nanggigitata dyan. Ayaw ko yun, di ba? Kumbaga ganito ang mga ka-airsoft Yan. Trabaho ko ang mag-vlog. Trabaho ko ang ipakita kung paano ginagamit to. Di ba? Obligasyon kong i-present sa inyo yung unit ng napakaganda, ng napakaayos, ng napakalinis. Kung pagkatapos kong mag-test fire, pak, wala akong pakialam. Ipapakita ko sa inyo, mga ka-airsoft, unit to ng ating ka-airsoft, Jules Cedric Santos. Ipapakita ko sa inyo, punong-puno ng langis dyan, nanggigitata. Ang pangit ang presentation ko. Pero kung after ko mag-firing, pupunasan ko, pak. Then saka ko sasabihin na, okay mga ka-airsoft, unit ng ating ka-airsoft, Jules Cedric Santos, ito na po, for packing and for shipping. Nakita nyo, malinis, maayos, maganda ang presentation ko. Di ba? Sir Jules, bago mo po maisip yan, naisip ko na yan. Kaya, that is the reason why hindi ako nagpapalagay sa mga rail. Okay? Sir Jules, sana naiintindihan mo yung yung paliwanag ko. Sana nag-register sa isip mo. Sana wag mo masamain kung nagsabi lang po ako ng totoo. Totoo lang po yung sinasabi ko, no? Dito walang halong bulahan, walang halong ka-ek-ekan, walang halong pambobola. Dito yung totoo lang po ang sinasabi ko sa inyo. Yung totoong sinabi ko, yun yung bagay na makakatulong sa inyo. Okay? Pag sinabi ko, yun, makakatulong. Pag hindi ko sinabi, extra na lang yun. No? Okay? Copy, sir. Maliwanag po, sabi ni Sir Jules Cedric. Thank you, at naiintindihan. Yan ang mga gusto kong kausap na ka-airsoft, no? Yung may sense, di ba? Magtatanong sila. Tapos, sasagutin naman natin. Then, okay, sir. Thank you. Di ba? Kumbaga parang, dun sa pagsagot kasi katulad niya, nag-reply siya, okay, di ba? Okay, sir. Alam mo na naintindihan niya yung paliwanag mo, di ba? Merong mga tao kasi na pag pinaliwanagan mo, kasi ganito yan, hindi ganito yan, dapat ganito. Pag pinaliwanagan mo hindi na siya magre-reply. Hindi na siya magre-reply kasi masama yung loob niya kasi hindi natupad yung gusto niya. Di ba? Kasi bakit matutupad yung gusto mo, samantalang ang airsoft mo isa lang. Ang airsoft ko ang dami. Di ba? Kumbaga, napapatunayan ko, nagagawa ko on everyday na experience ko, yung mga mali na i-correct ko. Ikaw, paano ka magko-correct? Ikaw mag-isa ka lang. May mga tao kasi na ayaw na ko-correct. Nagsasuggest sila, tapos, pag sinabi mo na, wag nang ganyan, ganito na lang gawin mo. Ang tendency, sumasama ang loob. Yun yung mga taong, ibang takbo ng isip. 'Di ba? Pero yan, katulad yan. Sabi niya, paano yung reply niya? Ang ganda ng reply niya nakakatuwa. Ma-appreciate. Copy po, sir. Maliwanag po. Yun, 'di ba? Copy po. Ibig sabihin, si Sir Jules,
Okay, nag-register sa kanya yung pinaliwanag natin. 'Di ba? Maliwanag po. Ibig sabihin, sabi niya, clear, 'di ba? Naunawaan niya. O, 'di ba? Yan yung mga masasarap kausap, yung mga taong ganyan. Kaya sa mga taong masyadong bibo no, na minsan hindi na nakakatuwa, no? Yan. Okay, so yun yung unit ito. Then unit natin Airsoft, dalawa yung unit niya, isang pistol, isang rifle. This is the M4A1 CQB. What is good and special about this? This unit is a full metal unit. Full metal ibig sabihin talagang metal. Okay? Downside lang ng full metal na unit is ano? Ang pinaka-downside niya, gasgasin. Mabilis magasgas, lalo na kung tutumba, kung masasagi, kung ipinatong mo sa lamesa na magaspang na walang protection, magagasgas. Kung nadapa ka, di ba? Oh, gamit mo siya, pak, nadapa ka, pak. Gasgas talaga yan, di ba? Gasgas talaga yan, o kaya maaring mag-crack pa yan. Di ba? Mag-crack, masira. Possible yon. Yun ang downside ng full metal. Kailangan maingat ka talaga. Okay? Hindi katulad ng mga hard polymer, medyo flexible siya. Mas gusto ko yun. Tapos lighten siya, mas magaang. Di ba? Iba-iba naman tayo. Merong taong gustong mabigat, merong gustong taong magaang. Di ba? Katulad ko, graduate na ako sa mga mabibigat na unit eh. Graduate na ako sa mabibigat na airsoft, na rifle, na pistol. Ang gusto ko na lang ngayon, kung gagamit ako ng airsoft, yung something na masarap, mag-i-enjoy ako. Yung something na hindi ako may stress dahil sa bigat niya. Di ba? Yun. Unit natin airsoft, yun nga, yun, makikita nyo, ayan no, yung rail niya sa harap naka-fix. Yung rail niya sa likod naka-fold. Ayan, di ba? Pwede mong i-fold, pwede mong unfold. Okay? Itong unit na to is naka-crane stock, butt stock, fully adjustable. Asa sa iyo yan. Kung gusto mong compact, pero mas maganda pag compact. Okay? Fully adjustable, then, ano pa bang features nito? Wala namang ganong features. Ayan, itong mga rail na to is nakalaan yan para sa mga upgrades, accessories na gusto mong ilagay sa kanya. Flashlight, laser, di ba? Magnetic na scope, di ba? Long scope, bahala ka, lahat pwede. Pwede mong ilagay sa kanya. Ano na lang yan. Nandun na lang sa gumagamit kung gusto niya loaded, no? Pero ako, lagi ko sinasabi sa inyo, limit nyo lang yung ikakarga nyo. No, limit nyo lang, wag masyadong loaded kasi minsan may nagiging OA eh. Pag naging OA yung unit, ang tendency, parang loaded na maraming abubot pero wala namang silbi. Di ba? Ito yung unit ng ating ka-airsoft, no? Ricky Ramos. Okay, so, let's begin. Siyempre, kuha tayong silicone oil, kuha tayong reloader. Number 1, press the valve, then spray. Okay. Then, dito sa inlet valve. Okay. After, konti lang ha. Basta, i-lock manually, sprayan natin slide stopper. Okay, then sprayan natin nozzle. Ayan. Then, release, tapos rest. Ayan. Again, naka-deactivate ang beaver tail nito. Kahit hindi mo siya pisilin, puputok siya. Ayan ha, okay? So, yan yung pistol niya. Ngayon, kuha tayo ng gas. Siyempre, mga airsoft, no, itong unit na ito, nakalimutan ko sabihin sa inyo, capable siya of 2 kinds of gas. 14 kg and 12 kg capable to. Okay? Gusto mo ng malakas, gamit ka ng 12. Gusto mo ng mas malakas, gamit ka ng 14 kg. 14 kg is ganito rin, nakasulat number 14, ginagamit siya sa mga rifle. Okay? Ngayon, upside down. Lagyan natin ng gas. Oops, sorry. Oops. Nangyari. 1, 2. Ano to? Pengi ako ng gamutin natin. Ito katulad dito mga airsoft, no? Sorry on the spot live kasi ang ginagawa natin hindi scripted to, no? Kaya minsan pag mayroong error na ganito, may pagkakamali sa unit. Actually ganito. Hindi lahat ng unit is 100% perfect. Ang unit may mga glitch talaga, no?
Kaya dito sa Big Man, yung unit bago makapunta sa inyo, nakakorek na lahat ng glitch. Ha? Hindi po, wag nyo kami itutulad sa iba na benta lang ng benta. Dito sa Big Man, kinokorek namin lahat ng glitch. Katulad nito, itong na-experience natin na to, is glitch to. No? So, siguro nakaligtaan lang ng ating gunsmith na mai-correct, pero syempre dahil nandito tayo, ikinokorek natin. Yan. Hindi alam ng iba to, hindi kaya ng iba to yung pag-correct ng glitch na ganito. Kasi ang alam lang ng iba, syempre magbenta. Hindi rin naman natin sila masisisi mga ka-airsoft, no? Ayan, ngayon ako kinokorek ko lang Ayan. Ayan, okay? Kung napapansin nyo kanina may sumisingaw, di ba? Pag ginagano natin sumisingaw, tignan nyo ngayon, wala na, di ba? Ano sa atin yung mga glitch sa atin. Ganito hindi naman sa pagyayabang. Pero dahil na-master na natin yung quality unit, dito kasi sa Big Man, mga airsoft, ang binibili nyo is peace of mind and quality. Dahil na-master na natin na yung unit dapat quality, alam na natin kung paano titirahin, kung paano gagawin yung isang bagay. Di ba? Ayan, katulad niya, nakita nyo. Walang troubleshoot. Dinirekta ko, alam ko kung paano gagawin. Yan. Pero sa iba yan, troubleshoot muna. Magkakalas ng inlet, etc. Magbabaklas, sisilipin. Sa atin, anong ginawa natin? Silip, okay. Kinuha ko yung toolbox ko. Tapos na ngayon. Di ba? Yan. Kasi, master na natin yung pagko-correct ng glitch. Ngayon, wala na sumisirit, nilalagyan natin, di ba? Tokyo Marui, normally maingay pag nilalagyan mo ng gas, parang sumisingaw. Ngayon, wala na. Di ba? Nagawa natin kahapon ng diretsyo. Yun yung sinasabi ko, ha? Kaya, ang binibili nyo sa Big Man is yung peace of mind na rin ninyo. Bakit tayo magla-lifetime warranty? Napakadelikadong magtinda ka ng isang bagay, tapos ila-lifetime warranty mo. Bakit? Kasi kaya natin. Kasi may pamamaraan tayo. Kasi yun ang forte natin ever since. Okay? Lifetime warranty. Parang ito, yung unit na to, lifetime warranty. Okay? Ngayon, nakita nyo naman. Kanina sumisingaw ang gas, maingay, hindi lahat pumapasok, na-resolve natin. Right on the spot. Hatakin to pababa, lagay tayong bala. Pump lang po tayo. Okay? Ngayon, pag bungi, palugin sideways, para walang bungi. Okay? Baka may magtatanong. Okay. Sige, ngayon, pasok natin sa unit. Asa? Ready to fire. Firing na po tayo, firing! Sarap, napakalakas. Nakita nyo? Sa pagbuga ng hangin, kasama na doon, bumubuga rin yung mismong, yung mismong, how do you call this? Oil. Actually, pati nga ako nabubugahan. Okay, firing! Sorry. Open slide kasi po, wala na po siyang bala. Next thing to do, release the magazine, release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Okay. Then, itong unit na to, ayan, katulad yan, di ba? Di ba? Katatapos ko lang mag-firing, pupunasan ko. Kasi, after kong ipupunasan to, ipe-present ko to sa harapan ninyo. Ang pangit naman, pag ipe-present ko yung isang bagay na nanggigitata sa langis. Diba? Okay? Ito na ha. Okay mga ka-airsoft, unit natin ka-airsoft, pistol na natin ka-airsoft, Ricky Ramos of Tumaga, Zamboanga City. Diba? Walang langis, walang excess na oil, napakagandang tignan sa camera, diba? Okay, then magazine, pag wala ng bala, itatabi mo na, make sure walang lamang hangin at walang lamang bala. Yung hangin, pasingawin. Yung unit, pakita ko, dahil upgraded to, 2 seconds lang natin nilagyan ng gas. Yung 2 seconds, nagpaputok tayo ng 20 rounds. Idagdag natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yung 2 seconds natin, 30 rounds na. Pumutok na ng 30 rounds. Kaya pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
yung 2 seconds natin, pumutok na ng 40 rounds. Di ba? Bakit? Kasi upgraded yung unit natin. Kung yung unit mo hindi upgraded, don't expect na aabot ng 40, ng 30, ng 40 rounds. Di ba? Pag hindi upgraded yung unit mo, lalagyan mo 5 seconds yan. Di ba? Ayan, no? Oh, ang lamig-lamig ng magazine. Ibig sabihin, kaya malamig yung magazine, marami pang gas. Nakaka-14 putok na tayo sa 2 seconds. Pasok pa natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh. Diba? Oh, naka 10, naka 50 rounds na tayo. 2 seconds mo, sinuklian niya ng 50 na putok. Dito lang sa Big Man nagaganap yan. Okay? Pag itatabi, make sure walang bala, wala rin lamang hangin. Oh. Kita nyo yung dami ng pinakawala natin? Another 10 ba yun? Baka mag 60 rounds pa to, di ba? Unit ng ating airsoft, Ricky Ramos, pistol niya, ito yung rifle niya. Ide-demo yung test fire pa rin natin ngayon. Okay? So, let's jump dun sa rifle ng ating bossing. Nakadalawang play. Nabitin kasi ako sa isang lago. Okay, next unit natin is yung rifle niya. Tulad ng sinabi ko kanina, full metal. By the way, upgraded na to, naka stage 1 upgrade na to, palit na ng spring. Normally, ang FPS ng mga ganitong rifle is 380 to 400, pero itong unit na to, nasa 450 to 470 na to. Okay? Maganda, malakas, matikas, pero syempre kailangan pa rin ng pag-aalaga. Hindi kobo maganda, matikas, hindi na siya masisira. Masisira lahat ng unit, basta hindi mo siya gagamitin ng tama. Okay? Ito yung unit niya, adjustable. Okay, pwedeng compact. Rear sight, foldable. Okay? Front sight, naka-fix. Itong unit na to is powered by a battery. Powered by a LiPo battery, upgraded type of battery. Okay? One full charge of the battery is equivalent to 10 magazine. This is the magazine, full metal din. 10 magazine ang katumbas. Ngayon, since 10 magazine ang katumbas, it doesn't mean na kailangan makasampu ka muna. Pag nakasampu ka, ibig sabihin drain na siya nun. One full charge is equivalent to 10. Pag mga nakakawalo ka na, okay na, tama na, charge mo na. Hindi siya pwede masaid, hindi pwede mag-init, hindi pwede mag-overcharge. Okay? Very sensitive type of battery, pero ito yung pinaka-effective at pinaka-magandang klase. Adjustable, press, adjust, para maalis, dahil ilalagay yung battery, atakin. Okay? Ngayon, ito yung plug kung saan ilalagay yung battery. Pasok natin. Lagay natin to. Okay? Then, ayan. Secure all the wires bago mo ibalik yung buttstock. That's it. Single fire, rapid fire. Single fire, rapid fire. Okay. Napakaganda ng unit. Napakasarap gamitin. Siyempre, kailangan yung maintenance. Number 1. Ang rifle hindi na hinahatak, hindi na kinakasa. Okay? Yung iba kasi nagmamala action star, hinahatak, kinakasa, tendency na bubuksan to. Huwag nyo nang hatakin, huwag nyo nang ikasa kasi ang rifle, pagkakalagay ng battery at magazine, good to go na yan. Pag ito, kinahatak-hatak mo, kinakasa mo, ang tendency, nabubuksan to. Pag ito, napasukan to ng mga foreign element, alikabok, lupa, buhangin, tubig, patak ng ulan, ang tendency masisira yung half-up chamber mo. Lagi mo lang isara to. Huwag mo nang hatakin kasi may spring yan, may stopper yan, may guide yan. Posibleng masira yon. Pag nasira yan, wala kang mabibiling charging handle. Ito charging handle ang tawag dito. Huwag nang kinakasa-kasa, kinahatak-hatak, huwag na nagmamala action star. Walang maitutulong na maganda yung ganung gawain sa unit mo. Bagkos, pwede pa siyang pagsimulan ng pagkasira. Okay? Ngayon, dito yung magazine. Ang magazine, binubuksan sa ibabaw, binubuhusan ng bala. Ito yung bala. Okay?
Pag napuno na, isasara. Tapos, merong gear sa ilalim. Mapapansin nyo to, malalagyan niya ng bala. Ayan. Tawag diyang kamot, kinakamot. Okay? Ayaw pumanik, ha? Yun. Kinakamot yan. Hanggang sa maramdaman mo medyo, ano na siya, medyo mahigpit na. Pag mahigpit na, syempre, yung pagkamot mo, ibig sabihin, puno na siya ng bala. Diba? Kaya ganun, ha? Sandali, ha? Okay, sir, nag-slim down ka, Sir Polo Rossi. Kala mo lang, ganun pa rin. Kung ano yung katawan ko na nakita tayo, Sir Polo, ganun pa rin naman. So far. Makikita ko naman yan sa mga shorts ko, pero talaga nag-slim down ako, no? After ng, syempre, mga activities, kasi natin more on physical activities tayo nitong mga nakaraan. Okay? Ngayon, pasok natin sa unit. Make sure you heard the clicking sound, make sure na hindi malalaglag, okay? Yung iba, kailangan ng handle grip, pero nasa sa inyo yun yung upgrades na pwede. Ako, mas sanay akong ganyan. Okay, firing, single fire, rapid, single, rapid, single, up na unit. Grabe, no? Napakaganda talaga, napakatindi ng mga unit natin ngayon, okay? Every time, ito, advantage ng rifle over the pistol, may message tayo rito, no? Ang rifle kasi pang ratratan. Nakita nyo naman, di ba, ang pistol, maximum 27 rounds, pero ang nilalagay natin, 23 rounds lang. Ang rifle, 300 rounds, di ba? Ang rifle, di battery. Ang pistol, di gas. Pag sa di gas, kailangan, lagi kami supply ng gas. Pag sa battery, pag nalobat, charge mo lang. Diba? Ang rifle is masasabi nating mas less maintenance than the pistol. Medyo mas high maintenance ang pistol dahil gumagamit nga ng gas. Tapos, yun lang. Upgrades. Napakadaling i-upgrades ng rifle dahil maraming parts available. Ang rifle is 300 rounds compare mo sa pistol na limited rounds lang. No? Kung gusto mong rat-rat, kung gusto mong malakas, go for the rifle. Talaga naman, malakas siya, no? Every time matatapos maglaro, always release the magazine, then clear the chamber. Then rest the spring. Lagay sa rapid fire, then single fire, then safe. Okay, na? So, ayun. Yun na. Okay, tapos, make sure mga airsoft na, make sure na yung unit natin, bago natin itatabi, let's say matagal na panahon, hindi mo gagamitin, siguraduhin mong alisin yung battery. Alisin mo, no? Para safe. Kasi, hindi natin masabi, baka likutin ng anak mo, galawin ng pamangkin mo, ng pinsan mo. Di ba? Tapos, ang masakit pa rito, nakalagay yung battery. Tapos, nakalagay din pala yung magazine. Yung magazine loaded. Pinaglaruan. Putya na, baril yung TV nyo na 75 inches. Patay na. Warak na. Di ba? Sira na kagad yun. Ako, mga airsoft lagi ako nasa airsoft. Kumbaga, dapat kabisado ko na. Pero dumarating sa puntong nakakabaril pa rin ako ng LED na mga gamit. So talagang walang master ang airsoft, no? Ang baril. Minsan talaga dumarating sa punto nagkakamali pa rin tayo, di ba? Kaya ako masasuggest ko talagang lagi dapat mag-ingat. Okay? Ayun, mga airsoft, ititigil ko muna yung live dito kasi mukhang magpapadagdag siya ng pistol. Siya si Sir Crisanto Martinez. So, antayin natin na magpasok siya, magpapadagdag ng pistol. Then, after niya maipasok, saka natin ilalive para isang live lang. Okay? Kasi pag nilive ko lahat to, ang tendency, uulit ako ng live sa kanya. Malilito siya. Mas maganda yung isang live. Nandun lahat yung unit ng ating customer. Diba? Ayun. Pagpasensyahan nyo na ha, kaya lang late na yung nag-message yung ating customer na baka kukuha siya ng unit niya. Okay? Mga airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Siyempre po, hatid sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. Thank you po.